Right! It's amazing day mga kaputol. So ngayon papunta tayo. Kaputol natin na mabibigyan na naman natin ng bagong prosthetic leg. I believe he is one of the deserving na pwede natin bigyan ng bagong prosthetic leg. So pupunta tayong Rizal para kilalanin ang ating recipient ng Kaputol Project bago magpasko. Tara, samahan niyo ako mga kaputol. Let's go! Nandito na tayo sa San Mateo, Rizal para makita na natin ang ating kaputol. Siyempre hindi kumpleto ang Kaputol Project pag wala si Sir Edgar. Hello. So yan, malapit na tayo mga kaputol. Kanyang may bahay. Yan. Si Madam Emily. Alright, let's go! Total! Kaya saan kami pwede mag-park? It's my favorite part of it all when you and me deck the Ay, pupunta tayo. Sige, sir. Pagay kayo sa bahay ko. Ilan taon ka na, Sir Ronald? 41 po. 41. Yan. So, ito yung prosthetic leg ni Sir Ronald. Yan. Yan, bali naka-belt type siya. Kulang lang to sa puts pa, mga kaputol. Yan, kaya kulang lang yan. So, kailangan pa puts pa, tsaka massage. Pero ang advantage lang sa amin, mga kaputol, hindi kami pinupulikat. Hindi na mapasma. Ano yung dahilan? Ay, ka naputulan ng paa. Masakit lang po siya eh. Tapos po noon, pinacheck ko po siya, nagkaroon po ng gangrene. Ayan na. Mga daliri po. Common yun sa diabetes. Wala naman po siyang sugat. Talaga pong hindi ko na po naramdaman yung daliri. Ang sabi na lang po, kailangan na po putulin. Pero sabi ko, okay lang po. Kaysa po ng araw-araw, iiyak ako sa sobrang sakit. Saka alam ko naman na kaya pa, pwede pang magtrabaho. Kaya okay, pinaputol na po. Tanggapin na lang po talaga. Hindi ko rin po na laman na agad na may diabetic na rin po ako pala. No? Sweet ka rin, no? Pero ano ang trabaho mo o pinagkakabalahan mo bago ka maputulan ng paa? Construction na po talaga ang buhay ko. Sa semento, metalworks, masonry works, magka-tiles, all around. Tapos, yun, nagwe-welding na rin po. Yun na rin po yung ginagawa ko po araw-araw. Hanggang po sa ngayon na naputulan ako, yun pa rin po yung trabaho ko po. Ilan yung anak mo? Anak ko po ay 3. Ilang taon na sila? Yung panganay Yung panganay ko po is 21. Tapos yung pangalawa ko po, na lalaki din, 20 na po siya. Tapos yung bunso ko po, nag-aaral po siya ngayon ng grade 12. Grade 12. So, bali, 3 yung anak mo. Opo. Nice. Ano yung pinakamatinding naramdaman mo nung sinabi sa'yo na puputulan ka ng paa? Yun nga po, pinakamabigat po talaga yun. Para bang nung una po, pagkukuli po talaga kung magpapaputol po ba ako o hindi. Kasi madali talaga na ilang taon ka nabubuhay tapos may mababawa sa'yo na parte ng katawan. Kumbaga yung routine mo, apektado eh. Lahat, halos. Parang pinakamahirap dyan, yung big question dyan, paano magsimula ulit? Anyways, at least kahit pa paano, nasasabi mo sa sarili mo ngayon na lumalabang ka ng pata sa buhay. Opo, totoo po yun. May importante. Gano'ng katagal na sa yung prosthetic leg na yan? Bali 2 years and 2 months na po siya. Nasira na lang siya dahil sa pagtatrabaho mo? Sa trabaho po talaga. Ang ano po nito, nalulubog po siya sa semento, naghahalo po ng mga semento. Tapos, isa naman pong trabaho, welding naman po. Hindi ko po namamalayan na tumatalsik na. Yung pilansik po ng mga baga, tama po dyan. Palibasa po, hindi ko naman po kasi nararamdaman. Totoo kaya yun. natusunog lang po siya ng nasusunog. Meron po kasi akong helmet, kaya hindi mo nakikita. Napansin ko na po, nasunog po una yung sapatos. Plastic lang talaga yung mga nasa foot shell namin. Pag naapakan mo yung paa ko, pakisabi sa akin na naapakan mo, para makaaray naman ako. Di ba? Kasi hindi ko nararamdaman, naapakan mo na pala. Dahil ganyan yung sitwasyon ng paa mo, ano yung pinaka nararamdaman mo na parang hindi ka okay?
Ngayon po, nasira na po siya, hindi ko na po magawa yung mga trabaho ko po. Natatanggihan ko na po siya eh. Dahil gawa po hindi ko na po kayang dalhin po ito. Akit po ako ng aldamyo, pintura, magwe-welding. Hindi ko po siya maasahan na ngayon. So, mas mahirap po sa akin na bumaba ng aldamyo. Kaya namin umakyat, pero yung pagbaba ang mahirap sa amin. Mahirap po ang pagbaba. Kamay. Tsaka, yung paa niya, mapapansin nyo, nakatali, di ba? Parang hinihila mo siya pag naglalakad kayo, parang binubuhat mo siya. Pag wala po ito, maraming beses na po itong naulog. Ito lang po talaga umaasa po sa akin para hindi po siya matanggal. Sobrang luwag na po kasi ano na po ito eh. Kung hindi ko po tiklop-tiklopin po yung mga medyas, bali 11 pieces na rin po ng medyas po. Huli tayo nag-usap, 10 pieces lang Opo, bali po yun. 11 po na ginagamit ko. Ngayon po, makakapal po yung ginagamit ko. Tapos tinitiklop ko po siya ng 2 beses para lang po mas kumapal po yun nandito sa niya. Kasi masakit yan mga kaputol kapag umaalog yung socket mo doon sa stump mo. Sakit yan. Maling apak mo lang dyan, babalik ko yan. Sobrang sakit sa tuhod, sobrang sakit sa ganito. Ang hirap. Magkakaroon pa po ng mga piltos po sa mga part po ng buto. Ayan, katulad po sa ilalim po ng tuhod. Nauubos po lagi yung balat ko po doon. Dahil sa piltos na po. Pero pinipilit lang po dahil kailangan ko po tapusin yung trabaho. Pag magtampo yung karamihan, kung bakit hindi natin nauuhan, number one, kasi syempre pinagtatrabahuan din ko rin naman yung paano makapag-provide ng ibibigay na prosthetic leg. Second, hindi ko naman sinasabing hindi tayo lahat deserving, pero yung paniniwala ko na deserving na makatanggap kagad. Kasi may mga instances na may mga nanghingi sa akin na hindi ko na na-vlog, hindi sila willing gamitin yung prosthetic leg para ituloy yung buhay. Nanghingi lang, pero hindi na tinuloy yung buhay kasi sabi nila, masakit po kasi kaya hindi ko nasusuot. Normal yan, di ba? Normal po na masakit. Hanggat nag-a-adjust yung paa mo, masakit. Kung hindi mo isusuot araw-araw, talaga hindi masasanay. Lalo pong sasakit pag hindi sinuot eh. Palibasa kasi, karamihan, hindi naman nila pinaghirapan paano makuha yung prosthetic leg. Kaya hindi nila na-appreciate, kaya hindi nila willing tiisin yung adjustment period. Naniniwala ako na deserve ni Ronald yung bagong prosthetic leg. Naniniwala kami ni Espoker dyan. Kasi ginagamit niya sa paghahanap buhay. Nasira dahil sa paghahanap buhay. Hindi yun nasira na bulok dahil nakatambay lang. Pangatlo na reason, nakita ko kasi na ipanalo na niya yung laban niya dito at dito. Kumbaga, niyakap niya yung buhay ng pagiging kaputo. Nagtatrabaho pa rin, tinutuloy yung buhay. Kasi hindi lahat ganyan. Kaya lagi ko sinasabi, marami ako nakausap ng mga kaputol natin sa Facebook page natin na sinasabi nila, kailangan nila ng bagong prosthetic leg para makapagtrabaho sila. And I believe naman, hindi naman lahat nakapagtrabaho ka agad na may prosthetic leg na. Wala ka pang prosthetic leg. May dalawang saklay. Tapos mayroon po yung yakap na tiles. Nagtatiles po rin. Tapos mag-ahalo pa po ako ng semento nun. Wala ka pa prosthetic leg doon? Wala pa po yun. Kailangan lang po talaga magtrabaho kasi talaga pong wala po. Gugutom po, abutin po namin mag-asawa po sa mga anak ko. Wala po asahan kundi ako po. Nakabike lang po ako lagi. Kahit isa lang po pa. May dalang saklay. Yun yung sinasabi ko na wag niyong i-misjudge yung judgment ko kung sino yung bibigyan ko. Magsa 17 years na na putol. Diba? Kumbaga, alam ko yung pakiramdam, naaamoy ko kung kailangan na niya talaga, kung mapapakinabangan niya. Pero nga dyan, nabigyan na ng paa, hindi pa rin nagsikap sa buhay. Patuloy pa rin ang hihingi. Di ba? Kaya nga tayo binigyan ng bagong paa, bagong pag-asa yan, para mas maging produktibo tayo. Marami tayong magawa para mas maituloy natin yung buhay natin. Hindi yung nabigyan tayo ng paa para tumambay lang. Para lang. At magpaawa, ika nga. Di ba? Naniniwala ko. Di ba, Sir Edgar? Deserve niya ang bagong paa. Very deserving. So, ihahabol natin yan. Gusto ko magpasko ka na bago ang prosthetic leg. Okay po, salamat po. Alright. Okay po, tandwa po. So, para at least, pwede ka nang pautangin kasi makakatakbo ka na nun dahil maganda yung paa mo. Kung gusto mo makatanggap ng magandang biyaya sa buhay mo, dapat ikaw mismo, sa una pa lang masaya ka na tinatanggap yung blessings. Hindi mo pa nare-receive, masaya ka na.
At ayan na, sukatan na natin si Ronald para sa kanyang bagong socket para magamit na niya bago magpasko ang kanyang prosthetic leg. At yan si Sir Edgar, ini-evaluate muna mabuti ang mga records at history ni Ronald para makasigurado na magiging maayos ang kanyang prosthetic leg. At ito'y napaka-importante sa paggawa ng bagong socket. May tama yung lipan. Oh, parang may ano May na siya, yung parang may cracking ano hilig- siya, yung hilig ko po tuloy, Oo, pinatutunog ko parang po siya. naano na yung Para umayos po ulit. yung stability sa na effect sa papel. ng sobrang luwag ng stump. Tama. Lumulubog na siya doon na dapat itong area na to dapat ito talaga hindi nagdadala ng bigat. Ngayon Yun na dahil po. sa luwag na, Ayun, kasi di-dislocate yung Hindi rin talaga biro ang paggawa ng prosthetic leg dahil nakasalalay dito ang ating mga buto pati yung mga ibang parts ng ating spinal cord sa paglalakad. Kapag hindi tama at masusing ginawa, magiging problema din to sa ibang parte ng aming mga katawan. Kaya buti na lang merong Sir Edgar Bilsilio ng Espocare na sobrang napakatyaga na gumawa ng prosthetic leg. Hindi niya tatantanan hanggat hindi maayos ang socket upang makalakad kami ng maayos. Ito si Ma'am Evelyn, ang may bahay ni Kaputo Ronald. Yan. Hindi talaga namin kakayanin mag-isa kung wala yung suporta ng mahal sa buhay. Okay na. Simula lang po nung nagkasakit. Nag-start po nung magkasakit siya. Doon na po. Hanggang sa naputulan siya. Hanggang nagkaroon din po siya ng prosthetics. Mahirap pa rin po. Pero kinaya po namin. Kasi kailangan pong kayanin para po sa mga anak namin. Hindi nyo na itatanong, si Kaputo Ronald ay isang champion sa pagda-darts. Yan o, mga trophy niya yan o. O, diba? So, siguro, mas gaganda pulso mo pag maganda tindig mo, no? Ayaw po, maganda po yung tukod po ng paa bago po makatira. Alright, it's another great day today mga kaputol. I'm very excited kasi ngayon na natin i-award ang bagong prosthetic leg ni Ronald! Excited na po talaga ako para sa bago ko po pa. Yan, at ang kanyang mambay, kasama rin natin. Ayan. Excited na po kami. Masaya po talaga. Tapos na po yung paghihirap po nitong luma ako po prosthetics. Excited po talaga. Sabi mo nga, pagod na yan eh. Alright, so ngayon, papunta tayo ng Florida Blanca, papunta na tayo kay Espocare para maipit na. Saktong-sakto, umabot na bago magpasko. Bagong-bago ang prosthetic leg ni Kaputo Ronald. Tara, let's go! Alright! It's my favorite part of it all. When you and me deck the halls, making everything look just like it should at Yuletide. The parcels are all under the tree, right where they should be. Soon everything is Christmas-fied. Disney bonafide. And so are all of you. At ngayon, na-explain natin kay Ronald ang kanyang bagong prosthetic leg. O ha, ayan, carbon fiber mula socket hanggang prosthetic foot. Hindi na lang natin may mention yung brand ng foot, pero it's made in Germany, kaya talagang pangmatagalan. Kaya ako pinapaliwanag sa kanya para at least may idea siya kung paano niya iingatan ito at mapapatagal ang buhay nito. Ito kahit 5 years, magamit niya to 6 years, 7 years. At ang kanyang paa ngayon ay mobility 3 na grade na, pang heavy duty. Kahit magbuhat-buhat siya, kayang-kaya niya. As magiging maganda at magaan ang kanyang lakad dahil sobrang gaan ang bago niyang prosthetic leg mga kaputol. Say goodbye na rin siya sa detaling prosthetic leg dahil pinalitan na rin natin ng silicone sleeve liner para at least parang parte na rin ng kanyang katawan ang kanyang prosthetic leg sa paglalakad. Kasunod po ng puto. Yo! Goodbye na! Kaya po talaga eh. Paalam na siya ng pumunta. Hello! Natuloy
Tuluyan na po talaga. Hindi kasi nandito na daw. May kapalit na meron. Ayan, tamang-tama lang. Oh. Ang galing din ng kasama. At ayan na, sinusukat na ang height ni Ronald para tamang-tama ang kanyang balanse. Kasi kapag iika-ika tayo, pag sinuot natin ang prosthetic leg, may mas matangkad yung prosthetic leg at mas mababa yung tunay natin pa. Ang mangyayari, magkakaroon ng hindi magandang epekto sa ating spinal cord. Mahihirapan tayo in the future. That's why may kasabihan nga, hindi lahat ng prosthetic leg is one size fit all. Talagang personalize yan sa bawat isa. Ayan na, unang beses sa pagsusuot ni Ronald ng bago niyang prosthetic leg. So, silicone sleeve na yan. So, ngayon, pinapalakad muna namin sa kanya, pinapatry muna namin sa kanya, at para mahanap kung saan siya uncomfortable at para may adjust ni Sir Edgar at masigurado na aalis siya sa Espo Care nang maayos ang kanyang paglalakad. Napaka-importante nito mga kaputol dahil dito ang adjustment period nagsisimula. Di na maikaila ang kanyang kasiyahan para sa kanyang may bahay na nakita niya naglalakad sa bagong prosthetic leg. Yun, okay po yung sa paa. Yun po yung mabigat pagka yung meron pong natapakang bato. Ang sakit po nun dito. Ngayon po, lumalabang po eh. Opo. Sinasabayan niya na ngayon. Dapat ang hakbang mo, masanay ka ng heel strike yung... Opo, lagi pong ito po muna. Yan. Para yan. After few adjustment and trials at mga cutting na ginawa sa kanya sakit, ngayon na ilalapat na niya ng maayos at masusubukan na sa paglalakad sa labas. Adjust ka pag ganyan. So, kadalasan nilalagay mo yung bigat dito sa kabilang paa. Ngayon, dito naman, sisimula mo na ngayon na ilagay yung... Lagyan na siya ng bigat. Yung confidence mo, i-impedent ka na maglagay ng bigat dito. Di ba? Di ba? Ano yung magiging impact sa'yo ngayon na ganyan na kaganda yung prosthetic leg mo, komportable ka na, wala ka ng pain na nararamdaman? Sobrang laki ng magiging pagbabago dahil number one, makakapagtrabaho ulit ako ng maayos. At doon ba lang, makakatulong na ulit ako sa kanila. Ako na lang po ulit. Kaya ko po ulit ito ngayon dahil po dito sa bago kong paa. Napakalaking tulong po talaga nito sa akin. Pag-iingatan ko po rin ngayon yung bago kong paa dahil hindi po naman tutuloy yung trabaho kung masisira lang po ulit. I'm happy for you, brother. Maraming salamat po talaga dito sa bago kong prosthetics. Grabe, syempre, hindi magiging posible yan kung wala si Sir Edgar at si Madam Emily ng Espo Care. Alright, so maraming salamat po talaga. Pati sa rin po. Yes, you're welcome. Pag ikaw naman gumanda yung pamumuhay mo, ikaw naman. Opo. Talaga pong ready para tumulong din po rin sa iba. Sa tolong po kanina ko pa po pinipigil yung iyak ko. Nagbubulungan kami. Sabi ko naiiyak ako. Masaya kasi. Salamat po. Salamat po sa inyo. Yung hirap po kasi namin sobra. Hindi po namin nakalain na meron pong tao, taos puso, natutulong po sa amin ng ganito. Maraming salamat po. So, saludo po sa inyo. Galing nyo. Thank you po. Hindi lahat ng babae ganyan. Di ba? Alright. Mahal ko lang po. Yo! Kiss! 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 Mahal pala Thank you po talaga, sir. Thank you po. Maraming salamat po. Alright, pero syempre, dapat meron tayong package deal, pamasko rin. Maraming salamat. Ulitin na natin, nandito na rin naman tayo. Pasko din naman, di ba? Sarap magluto po yan. Di ba? Sarap na kaya pala, nadali ka eh. Masarap magluto eh. Sweet na sweet po eh. Kaya pala, makantante gula pa eh. Malupit eh, no? Malupit. Oo. Gabi.
pinaka-favorite kong partner talaga sa collaboration ng Kaputol Project. Hindi magiging posible lahat to kung hindi dahil kay Sir Edgar na halos 16 na taon na nakaagapay din sa mga katulad ko at especially sa akin. Kumbaga ipipay it forward lang natin, di ba? So syempre Sir Edgar, thank you so much ha. Marami pa tayong bibigyan ng Panex here. Marami pa. Oo. Hanggat may pambili pa tayo ng tuyo, sige, lakad. Eh syempre, ano yung experience, paano magtrabaho, paano magsikap, si Kaputol Ronald para sa kanyang pamilya. Syempre, number 1, iba yung pakiramdam, napapagod ka, nanghihina ka rin sa bawat gabi, may sumasakit, di ba? Masalo sa bigat ng trabaho mo, back pain. Masalo kami kasi mga amputee, na nangyayari kasi sa amin, kapag matagal naglakad, sumasakit ang balakang, sumasakit ang tuhod, masakit ang balikat, masalo pag nagbubuhat. Siyempre, sulitin na natin. Bigyan na rin natin ng iTera Care. Wow! Thank you! Tsaka isa pa, tsaka napansin ko rin kasi, nag-i-start na naman sa isang binti niya yung pangingitim. So, it's a sign of na hindi maayos yung sugar. Eh, alam niyo naman sa Facebook at tsaka sa YouTube ko, share ko yung testimony ko na nagkaroon din tayo ng gangrene at natulungan tayo ng iTera Care. In just 7 to 10 days, naging okay yung gangrene ko. Magandang bonding mag-asawa yan. Pag parehas masakit ang katawan nyo, stress kayo. Tawagin mo lang si Mrs. Honey, blow me. I blow you too. Let's blow together. Magandang bagay yan. I just want to say thanks din sa mga taong sumuporta, naniwala, Strong Life TV, especially sa sumuporta din sa iTera Care PH. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi natin magagawa yung ganitong proyekto. So I'm very grateful po sa inyo. Hindi nyo man po alam, nakatulong po kayo indirectly sa mga katulad po ni Kaputol Ronald. Maraming salamat mga Kaputol. Sa susunod ulit na Kaputol Project. Alright! Hindi pang bansang Kaputol, laging good vibes ang natig sa inyo. Tara sabay na mapupulutan ng inspirasyon. Isipin na maganda ang bukas na kasunod. Strong Life TV, pambansang Kaputol. Strong Life TV, pambansang Kaputol. Tara sabay na puno ng inspirasyon. Isipin na maganda ang bukas na kasunod. Kanyang nais mabahagi kasiyahan na tunay, makapag-inspira sa pinanghihinaan ng buhay. Malakas, magaling, kung usapan ay husay, di hadlang ang kapansanan niya para mo